Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam nganing aldoning Lunes, Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako po ulit si Tita Doris na makakasama ni Miss Karen ngayong araw na ito. Oo nga. Tanghalian. Among Joel last minute nagpasabi. Binigyan na niya tayo ng kung ano yung patutugtugin. Okay, so Kaya lang, ready na. Oo, kaya lang may recollection ng clergy. Tapos nagmamadaling bumalik sa parokya kasi nandun ang Virhen. Ayun. Oo, so ano muna, kailangan niya munang mag-pause. Although, ito nga, yung bilin niya, sabi nga ni Sarah kanina, 14. Oh, yeah. 14 yung maririnig natin tungkol dito sa topic for the day. Na? Tanin, memorial acclamations. Naku. Ayan, kaya talagang pang ano to no? Pampari ito talaga, Karen, no? Yun yung part ng Eucharistic prayer yan, Miss Doris, kung tayo nagsisimba. Pero bago natin talakayin, ikwento muna natin ng konti sa ating mga listeners. Kasi nagsimula yan, yung mga choices na to, they're coming from the Mass itself. Ito yung mga ordinaries. O kahit anong mangyayari, nandyan yan, kinakanta. Although, may choices naman kung ano, di ba? Yung parts of the Mass kasi, Miss Doris, di ba, kung nakikinig sila ng Kwentuhang Katoliko, especially on Mondays, alam nila na tinatalakay o pinagkukwentuhan natin yung mga parts of the Mass, ano yung mga appropriate songs na kakantahin, ano yung mga prayers na ginagamit na may, kung minsan may kanta. Ito prayer din ito Kaya lang, kung minsan akala ng mga tao optional siya or hindi. Yung memorial acclamation, yun yung dating tawag o mystery of faith. Yan yung part talaga ng part yan ng Eucharistic prayer. Kapag hindi yan sinabi, kulang yung misa. Yan, okay. Tama nga naman. Kasi andun lahat, no? Parang maigsi lamang siya. Pero yun yung kabuuan nung parang yung ating pananampalataya, no? Yun yung pinapaniwalaan natin. Yes. At yan, yung assembly o yung mga tao, yung pare at yung tao, kailangan pare-pareho nila yung dinadasal. So, hindi lang yung pare, kundi pati yung mga tao, kailangan sasagot. O, sabay nilang dadasalin ito. Hindi naman kasi yan, di ba dialogue yung misa? Yung dialogue, hindi pwedeng maging monologue O, hindi naman pwedeng yung tao lang yung nagsasalita o nagdadasal. Tapos si Father ay basta-basta na lang nanonood. Hindi naman pwede yun. At saka ma'am, kaya pala, no, di ba? Yung parang hindi sapat yung sasabihin ko, nag-attend ako ng Mass, no? Ang tama dapat is nag-participate, no? Kasi I participated in the sacrament, in the sacrifice. Ganun yun. Pero sa ating listeners, Miss Doris, tanungin natin, ikayo po, karening memorial acclamation sa Aman Wanda, atin kayo pong paborito o atin kayong kabisado. Kutnanda kayo po at i-text yun rin kay katamong pakibat karening numbers. Ayan, para po sa mga smart users, ang ite-text nyo lamang po kami sa 0918-351-8282. For Globe, it's 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Yes, text yun po rin kay kayong pakibat, ketang kay katamong kutang. Nung atin kayong favorite o atin kayong kabisado, karening acclamations, areni o rening Mystery of Faith, Aman Wanda. Bayo po ito, bayo talabasan din kay kayong text, pakiramdaman tala po rening adwa, patigtigta mo.
Deta pure nga duwang acclamation sa dimdam tamoy. Mumunay tang Christ has died. And then when we eat this bread, actually Miss Doris, ikaw ba? Gusto mong sumagot ng question? Ayan, kagaya na. Ay, ano nga yung... Ano yung, may favorite ka ba sa mga acclamations? Kasi ilan yan eh. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. That's one. Yun yung huli. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Ayan. Kasi ma'am, ang sa akin yata dahil ako hindi singer, no? Parang mas natandaan ko yung nauna yung Christ has died. Ayan, yan. Yun Actually, yun, yung acclamation na yun kasi, hindi yan part ng Latin translation. Dinagdag lang yan ng mga English-speaking bishops' conferences to the order of Mass. Ibig sabihin, ganito yon. Kasi lahat naman ng ginagamit natin, di ba, sa liturgy, usually galing yan sa Latin. Yes. Tapos may translation. Yung translation natin na yan, kung minsan napapa-Pranses muna o napapa-English, tapos aabot dito sa atin at Tagalog. Kaya di ba meron tayong si Kristo ay namatay, o Christ has died. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kapampangan, of course, meron din yan. Kristo meteya, Kristo sinubliang mebye, Kristo datang yaking kawakasan ng panahon. Tama ba? Yung translation. Pero, yung acclamation na yon dinagdag ng mga English bishops. Ibig sabihin, English, part tayo nun kasi we speak English. Official language din ng Pilipinas ang Ingles. Pero yan yung ibig sabihin, the US bishops, tapos yung mga sa England, yung mga British na ilan, yung mga Australian bishops, tapos marami, may Indians na English speaking. So yung mga bansa na nagsasalita ng Ingles, dinagdag yan. Kaya you will be surprised sa ibang bansa na hindi English, kunyari punta ka ng Europe na hindi English speaking, wala yun. Oo. Yun. So, pero hindi ibig sabihin nun na incomplete ang kanilang misa, no? Actually, dinagdag pa nga eh. Oo, diba? Pero, yun nga, sa bagong translation ng Roman Missal, hindi na yan sinama. Kasi nga, hindi na yun, wala yan sa original na Latin eh. So, yung tatlo, ulitin ko, we proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. At yung pangatlo, save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Yan yung tatlo na official na ginagamit. Ayun. O, diba? Oo nga, salamat. At nandito ako ngayon sa Kwentuhang Katoliko, no? Ayan. Pero pag ginagamit naman natin, hindi naman ibig sabihin colorium tayo. Hindi naman ibig sabihin na bawal yon. Yes. Hindi, kasi obispo nga yung nagdagdag. Although, parang binabawasan na yata yung paggamit nun. In any case, Miss Doris, ituloy natin yung ating kwentuhan. Pero bago yon, magpatalastas muna tayo. May dalawa tayong paalala. Tapos, may isa pa rin tayo, dalawa pa rin tayong acclamations na pakikinggan. Mayap abak, Maya paugtu, mayop abeng, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mapilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap ta ring DWPL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gat panapon, ampon alas 6 ning bengi.
Kaya Berichin Nugid, Ampon Sherwin Limson. Bright Light News. Kenny Wu, King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang talo, then kapag ang pagkakalunin. Pasyalan talo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the Lord. Pasyalan talo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banuan ning parokya. Agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabihan ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang a panahon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Kenny tamo pamurin po king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM hingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Miss Doris, yun huling dalawang na dinig natin. Napaka-upbeat, no? Yun yung mga sagot ng mga tao. Dalawa yun. Christ has died, Christ is risen, yun yung una. Tapos dying, you destroyed our death. Hindi yun magkatugtong. Oo, yes. Magkaibang... Maiikli naman talaga yung mga yan. Kaya maikli. Kasi mga responses. Yun eh. Actually, ngayong araw, gusto... Kasi wala si Among Joel. Siyempre, yung mga laiko, yung magkukwento. Yung point of view ng laiko kasi, tayo yung sumasagot. Yung pari yung nag-lead. Yes. Pero yun yung gusto kong ipunto. Liturgy is supposed to be dialogical. Yung sabi nga natin kanina. At dialogue yan. May nagli-lead at may sumasagot. Pero lahat patungo sa Panginoon, di ba? Yung mga dasal. Usually, may proclamation muna. Tapos, yun nga, sasabihin ni Among, the mystery of faith. Yung proclamation na yon usually susundan ng isang acclamation. So, ma'am, okay lang ba na parang i-define natin yung acclamations para mas lalong matuwa ang ating mga tagapakinig. Diba? Kasi parang makakala nila ang lalim nung ibig sabihin ng acclamations na yun. No? So, parang... dapat diba? Buhay na buhay yan sa buhay. Diba? Oo, yun yun. Kasi nga, sabi pala nung, syempre, tingnan natin sa dictionary. At saka saan ba galing yung salitang
acclamations. Ano nga ba? Ang sabi daw po kasi, sabi nila, hindi ko to sinabi, no? Ang origin niya is yung acclamare. Naku, ma'am. Aba! Pakiano mo nga sa akin ng baka magkamali ako ng Tama pagkaka-pronounce, no? Tama naman. It's a Latin word, yun nga, the acclamare is, of course, ang ibig sabihin niyan sa English is shout at. Diba? Yes. Ganyan, no? Pero diba? linawin ha, baka Hindi akala naman shout yun. na Miss Doors. Oo, hindi. Pero I think it's to verbalize, diba? Oo. Parang kailangan Greeting. Greeting. Kasi nga, Yung parang hi. oo, kasi nga, ang sabi din, diba, ito yung demonstration ng pag-welcome mo or pag-approve mo dun sa sinasabi noong nauna sa'yo. So Ayan. kaya pala yung iba acclamation din yung amen o yung Yes. alleluia. Kasi 'di ba nagsalita si Father, Mhm. pagkatas tayo namang mga kasama niya, sasagot ng amen. Mhm. Parang yes, Father. Yes. Naniniwala ako diyan. Oo. No? Oh, So yun pala yung tama kasi dialogue nga 'di ba? Kung Mhm. minsan kahit tayong magkakaibigan pag may nagkukwentuhan o 'di ba? Kung minsan may pambungad na, alam mo ba si ganito ganyan tapos ginawa niya yung ganon, tapos ang galing niya 'di ba? Yung kesyo ganyan. Tapos may sasagot na tama or I agree. yes. Yes. So, Mahusay talaga. Ganon yung mga sagot eh. Mhm. So yun pala acclamation. Yes. Okay. So acclamation, yun yung greeting or response Mhm. or a prayer, 'di ba? Mhm. Malinaw na. Ayan, okay. Napakalinaw. So, Miss Doors, Yes, ma'am. kung yan ay isang prayer of greeting, pero yung memorial acclamation, lumang tawag yun, pero I still use it kasi Mhm. ang linaw para sa akin, Aha. nakaka-capture o buong-buo kung ano yung ibig niyang sabihin pag binibigkas natin to. Pero bago yun nga, yung acclamation na to, models our life daw eh. Mhm. Models our life, ibig sabihin, as disciples. Mhm. Kasi yun nga, yung Diyos, gumagalaw talaga. At yung, kapag nag-agree tayo doon, at binigkas natin, ibig sabihin, naniniwala tayo. Yung, we proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Ayan, diba? Sabihin mo pa lang yun. Kay Tagalog, kay Kapampangan, kay English yan, aba. Medyo mabigat-bigat yan, ma'am. Yun yung pinaniniwalaan mo na. Parang, Ah. ikaw, Miss Doors, nagtuturo ka ng katekisis, no? Ma'am, Hindi pambata ba? lang ako. Yes, Kahit baka- na. yeah. Pero di ba tinuturo yung Apostles' Creed? Yes. Mhm. Hindi ba yan medyo, isang summary ng Ay, Apostles' oo, Creed? yes, Yung oo. kabuod-buuran ng ating pananampalataya? Mismo, ma'am. Yan yun. Kaya, ay nako, kagaling naman, Miss Doors. Mhm. Kung i-memorize lang pala natin itong mga acclamations na to, kuha na natin. Parang may shorthand daw, may kodigo ka na. Yes. Kung oo, ano yung hindi ka pinaniniwalaan. hindi ka na maliligaw. Yes. Agree. Ayan. So, yung mga sagot natin kasi, hindi lang agree. Oo. Ay, i-anunsyo mo kung ano yung ina-agreehan mo. Mhm. Yes. Kasi Mhm. iba yung sinasabi, di ba? Kasi ang galing, Miss Karen, no? Mm. Kasi parang last week, we talked about parang yung prayer, di ba? Pagkatapos ito ngayon, medyo malalim nga pala talaga to, no? Ito na yung, Oo nga. di ba? Pero connected di ba? Oo, prayer pa rin. Oo, di ba? Kasi nga, parang kung last time, di ba? Doon sa ating IBPAMI, ay ito yung parang papaano ka magdadasal, pasasalamat, hanggang sa matapos siya, 'di ba? Meron dong supplication. Tapos ngayon naman ay tinuturo naman natin o ang pinag-uusapan natin is yun nga, yung buong pananampalataya mo na, 'di ba? Saan to galing, 'di ba? Magmula sa creation hanggang doon sa 'di ba, yung mga santo, 'di ba, sa bandang huli. Oo, tama. Ito yung buong kabuuan ng ating pananampalataya. Yes. The Apostles' Creed. Oo, Miss Doors. Mhm. Speaking of, yan, may pakikinggan ulit tayo. 3 naman ngayon. Isang Ay, memorial sige. acclamation by Thomas Woods, yung una. And then, isang chant na memorial acclamation A. At meron ding another memorial acclamation para sa misa in honor of Pope John Paul II.
mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Kenny Tamo Pamurin po, syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9, Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station, at lula po rin dimdam tamong aklamasyon. Tamo mo ng by Thomas Woods, and then acclamation A at chanted, and then another acclamation A mo naman, Mass in honor of Pope Saint John Paul. Pero pag sinabi kasing A, yun, we proclaim your death, di ba? Anyway, yung ating mga listeners, Miss Doris, gusto ko ring tanungin, ano yung kanilang mga naaalalang memorial acclamations na, yung kung minsan kasi may parokya na madalas eto yung ginagamit. Okay din yun. Wala namang problema. Although kung minsan may naaangkop, parang yung C yata yung ginagamit kapag Lent or Holy Week. Yan yung naaalala ko eh. Kaya pag Lent, Holy Week, or even Easter season yata, yan yung mga ginagamit. O, di ba? Yung may angkop din eh. So, pwede kang pumili. Or kung minsan, Mass of the Resurrection, yung mga pang-funeral mass, parang ganun yung pinipili yata. So, yung ating listeners, sano po yung pekaburiyo, karening acclamation sa daramdaman tamo. Alam mo, Miss Doris, yung mga resurrection na themes na yan, laging lumalabas yan sa ating pananampalataya, di ba? At yan naman talaga yung pinaniniwalaan natin, yung resurrection ng ating Panginoon. At yan, pero tayong Katoliko kasi hindi lang resurrection yung pinaniniwalaan natin. May Paschal Mystery na tinatawag. Yes. Paschal Mystery, paano nga ba yun? Yung di ba yung PDR? Yun, tama. Ay, ano yun? Passion. Yes. And resurrection, di ba? Nilagyan ng acronym para mas madali daw matandaan ng mga mananampalataya. Yes. Diba? Parang gano'n lang. Oops, yun. Kapag naalala mo yung resurrection, parang ayun yan, sinasabi nga mo, Ma'am Karen, is hindi lang puro resurrection. May pinagdaanan ka muna bago yung resurrection. Oo, tama. So, Miss Doris, kasi, di ba, pag narinig mo yan, yung mga acclamations, buong-buo yan eh. Kaya nga, Mystery of Faith. Ano yun? Ano yung Mystery of Faith? Yun yung Paschal Mystery. Anong ibig sabihin nito? Kasi, sa gitna ng kamatayan, ang ating Diyos ay binuhay, ang Panginoon, ang kanyang anak, the second person in the Holy Trinity, di ba? Binuhay siya mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay. Yun yung resurrection. At yung mga acclamations na yan, may one step further pa eh. Kasi yung pagsasabi kung ano yung mystery of faith or yung Paschal mystery, they acknowledge, yung kinikilala naman nila talaga na tayo rin ay magkakaroon ng magiging bahagi din nitong new life na to. 'Di ba? Hindi lang si Kristo, tayo rin. At saka kasi nga ma'am, yun yung parang ito daw po yung realidad eh, no? Now, of course, hindi naman natin kailangan mapako sa krus, 'di ba? Pero yung buhay natin can be patterned dun sa pinagdaanan. Yes, 'di ba? Yun yan. So, hindi yung literal na mabubuhay ka. Parang pagkatapos mong mamatay. Hindi yun. Kasi hindi naman tayo si Jesus, no? True. But in our lives, di ba? Parang, may passion, di ba? Merong death. Tapos, yung iyong pananampalataya will lead you to the resurrection. Di ba? Yun. Kaya, parang minsan, para mas lalo mo siyang ma-feel. Yung rosaryo ng, di ba? Yung sa pagro-rosaryo mo, di ba? Yan.
So Ma'am Karen, ito pala talagang, itong, sa totoo lang, yung memorial acclamations. Pagka kasi nag-a-attend ka ng mass at hindi ka naman nag-aral ng mga, or yung mga formations na tungkol dito, parang minsan magugulat ka na lang, ay, oo nga, no? So yung pala talaga ang ibig sabihin nun, no? So kaya sana yung mga listeners natin makapag-share na Oo nga. meron din silang realization or biglayan nila na, ay, oo nga pala, no? So yung pala yun. Wala pa ba tayong texters? Meron Wala pa, actually. yan. Meron. Pero mamaya Pero, natin babasahin. Yan. Sige po. Kasi ito nga, Miss Doris, well, sige, basahin natin yung isa. Yung sabi niya, yung natatandaan nga daw niya, tama ka daw. Kasi yung pinakamadaling tandaan, itong Christ has died, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Na ano din naman yun actually, Paschal Mystery rin naman yun eh. Yung mga listeners natin na nakakaalala nun, tama naman kasi I think there was a time yun yung laging ginagamit. Yes, kasi part yun ng nung nag-a-attend ka ng mass, yun yung nadidinig mo. So we assumed, di ba? In-assume talaga ng mga parokyano na kasali talaga yun, di ba? Yes. Tapos ngayon pala, parang hindi siya kasali dun sa tatlo na although summary yun eh. Para, I think, especially kapag bata, yung mga tinuturuan, kundi ako nagkakamali, yun yung pinakaunang tinuro sa amin nung first communion yata yun eh. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. May isa pa tayong texter. Sabi si John Agustin Tiglao. Sabi niya, good afternoon daw. Siya daw, yung favorite niya, yung potang kakanan miya, ing tinape. O tama, yung when we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Yan. Mga summary yan eh. Miss Doris, yung mga summaries na yan kasi, galing yan pala kay San Pablo. Yung mga acclamations na yan, galing sa kanya, mga paraphrase ng mga proclamation ni San Pablo. Okay. Kasi formula yan ni Saint Paul. As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until He comes. So, paraphrases yan. Kagaling naman talaga. So, sa mga nagsasabi na iniimbento natin, yung mga pinagsasabi natin, read your Bible. Yes, kasi nga naman si Paul kasi yung isa sa pinaka, diba? Siya kasi yung yung talagang alam mo yung ramdam na ramdam niya talaga yung, everything. Katatapos lang ng kapistahan niya. Nung siya ay nabulaga at na hello. Yun, kaya sa mga sulat niya sa, di ba, sa Acts of the Apostles, talagang, iba-iba yung mga linya niya na, yun din naman yung pinupunto, di ba? Yes. Talaga, kaganda naman talaga. Miss Doris, may mga pakikinggan pa tayo? Sige, ma'am. Itong mga to, Memorial Acclamation C, tapos isang chant, another Memorial Acclamation C also, from the Mass in honor of Pope St. John Paul. The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Save us, Savior of the world. Mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Yung mga pinagkukwentuhan natin dito sa Kwentuhang Katoliko. Nako, Miss Doris,
yung ating kwentuhan kanina, 'di ba, yung mga following instructions. Yes. Kasi maraming ano yan maraming instructions na sumasablay ka kasi nagmamadali. Okay. Ito instruction din to Aha. Kasi yung sabi nga ni San Pablo, as long as you as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until He comes. So yung sinasabi niya nito, habang sinasabi niya, parang instructions din yun, di ba? Oh, lalim nun Malalim. Ang lalim nun, ma'am. Sige, ma'am, ulitin mo na mabagal. Sorry. Ano, sabi ni San Pablo, as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until He comes. Yan ay mahahanap sa 1 Corinthians 11-26 para maniwala sila na totoong si San Pablo. Diba? Malalim kasi, ma'am, parang instructions siya. Talagang araw-araw ka talagang makibahagi. Yung sinasabi niya kasi, you proclaim the death of the Lord until He comes. Yun nga, ma'am. Kasi, ma'am, when you, di ba? Kasi, ma'am, ano yun hindi naman yung kasi yung parang literal lang na inumin mo at saka kainin yun di ba? May mangyayari kasi sa'yo, meron transformation yun di ba? Oo naman, hindi so, naman kaya yan, sabi kong, malalim yun kasi, hindi yan biro. di ba? Mahirap sundin, di ba? Pero yun nga, so if we follow the instructions of Paul, di ayun nga, pwede nga pagdating niya ulit, makikita natin yun. Diba? Kasama tayo dun. At yung sabi nga ng ating reference, yung tayo mismo, alam natin, kasama tayo dun sa resurrection na yun. Yung it's not just Christ. Yung hindi, pag pinaproclaim mo kasi, sinasabi mo, siya'y namatay, we proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Ano? Kung wala ka dun. Ibig sabihin, kasama tayo. Yan yung mga proclamations na yan. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Anong ibig sabihin nun? When you set us free, ibig sabihin, we participate and we partake of eternal life. Diba? Yes. Nako, Miss Doris, may pakikinggan tayo na isa. Ito yung sinasabi natin na dinagdag lang. Pero I hope namnamin ito ng ating mga listeners at ramdam na ramdam sana kung ano yung sinasabi. Dinig mo, Miss Doris? Yes. Ramdam ba? Yes, yan yun At saka parang yan yung yun yung Tagalog nung sinasabi din nung isang texter natin, di ba? Yan. Oo, yung sabi nga niya kasi, yan daw yung pinakamadaling tandaan. At yan nga parang yun yung pinakaunang tinuturo. Pero tama ba? Yun kahit sa Cavite? Oo, yun din. Yun nga, kaya nga ang tanong ko baka lang ba hindi magaling yung aming choir kasi wala namang choir dun sa chapel. So, nung
Diba? Parang yun yung itinuro nung, yun yung nadidinig nila. Response. So, yun yung Response madali. pa rin Oo, yun. yun nga. Oo. Pero yun yung madali. So, parang, nung nandun ako sa probinsya namin, parang never ako nakarinig ng response na ito. Na iba. Yung oo. So, it's more of that. Mhm. Pero kahit alin man dyan ang gamitin, alin man dyan ang either kinakanta o binibigkas, Miss Doris, ano pa rin eh, simple. Tayong, ano yung sinasabi nito? Kasi tayo as disciples, di ba? May binibigay sa atin na nourishment. O ano yung nourishment sa Tagalog? Yung, ikaw ay binibigyang sustansya. May nourishment. Ano yung sustansya na to? Simple. Diba? Oo. Ito yung, ano ma'am eh. Ito yung katawan. Oo. At saka, ano ma'am, At dugo. ito yung, siyempre spiritual ang pinag-uusapan natin dito, di ba? Kasi nga ma'am, parang kung talagang nasa loob mo to, di ba? Di ba yung iba, kung ano yung kinakain mo, yun ka kasi magiging. Diba? Tama, you become what you eat. You are what you eat. Diba? Kaya parang nga sabi, kapag ang paborito mo ay, di ba? Gulay. Gulay. Magiging gulay ka? Yeah, magiging magandang kutis mo. Okay. Diba? Kasi di ba, alam mo naman, iba-iba yung, pero kapag paborito mo ay baboy, di ba? So, medyo magkakasakit-sakit. iba, oo. Pero, kapag ang lagi mong tinatanggap ay yung Eucharistia, di ba? At naging part ka nito, di ba? Na, yun nga, we are being reminded that, or, yun nga, when we eat this bread and drink, di ba? This cup, we proclaim. So, parang, yun sinasabi ko, ma'am, kanina. Mabigat, kasi, parang, ang understanding ko dito, ma'am, ano eh, hindi siya yung kung kailan mo lang maisipan. Okay. Dapat Tama. regular. Hindi siya yung parang, okay, so, gagawin ko to kapag birthday ko. Gagawin ko to kapag may nag-imbita lang sa akin. Oo nga. Magiging part siya dapat ng buhay ko. Tama. May mga nagsisimba lang pag birthday. Yes, oo. O pag Pasko. May ganun eh. Oo. Ma'am, medyo mahirap sagutin. Mahirap sabihin to pagka alam pare. Or pagka walang nagsasabi sa'yo. Di ba? Parang, of course, ayan, walang problema pag kumakanta ka. Di ba? Ayan, every hour, kunwari, kinakanta mo yan. Sige, fine, no? Pero, ma'am, ang sinasabi dito, ang acclamation ay, ito yung response mo doon sa nag-invite sa'yo. Tama. Oo. Yes. Diba? Yan na mismo. So, dito yun sa sa celebration of the Eucharist. Aha. So ngayon, hindi ako a-attend. Masasabi ko ba yun? Na nasa tamang formula? Oo nga. Diba? So, may invitation for you to have a bit of effort, sacrifice, diba? Obedience. Dahil nga yung magpa-follow ka doon sa instructions. Diba? So, there's something in you. There's something that will transform you. Diba? Yun eh. So, kaya, yun nga, para for the others, at tayo din naman, hindi naman tayo yung ganun ka, diba? Hindi naman tayo perfecto eh. Medyo mahirap yun. Pero ang sabi nga, ni Paul, yun nga, we are being reminded na ganun dapat. Diba? Right, we proclaim, we evangelize, and, yun nga, para makasama natin siya. Yes, Allah. Sige, pakinggan pa natin ang dalawang acclamations. Tired of purchasing raw materials and experimenting with handling and proportioning over and over again? Better to entrust all these activities to an expert supplier. Lessen your worries and simply call your nearest BGC batching plant and they'll work it all out for you. By ensuring precise and quality assured ready mixed concrete, you will surely save time, energy, and resources. To know more about BGC batching plant, visit us at BGC Plant 3 and 4, Cabalansian, Bacolor, Pampanga, or at BGC Plants 1 and 2, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone, Angeles City, or call 0932-878-2443. BGC. We commit. We fulfill.
girl. Be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. We proclaim your death, O Lord, and profess your mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Dalawang versions of the same acclamation. We proclaim your death, O Lord. And profess your resurrection until you come again. Actually, yan lang yung i-memorize mo. Kuha mo na kung ano yung buod ng iyong pananampalataya eh. Oo, kaya lang. Mahirap talaga eh, no? Sana kung kaya talaga natin pangatawanan, no? I mean, yung pagsasabi we try. We always try. Yun eh. Kasi nga, imagine mo, we proclaim your death, O Lord. Ibig sabihin nun, ano yun, kasama ka talaga niya nung nagdaan siya sa kamatayan. When you proclaim kasi, it means you believe. Yes. Wala kang pinoproklama na hindi mo pinapaniwalaan. Diba? So, yun yung didiin natin dyan, Ma'am Karen, no? Pagkatapos, nung namang isusunod niya yung profession ng resurrection niya, di yan. Yes. So, kaya talagang magkadikit yung dalawa na yun. Pero, Ma'am Karen, alam ko may hawak kang... Ay, si Among Joel nag-text at may pinapag-greet yung Our Lady of the Assumption Children's Choir. Mga anak niya yan eh. At sina father nito ay Hi Among, and si PJ din, pinapag-greet ni Among Joel. Hi PJ, how are you? We miss you. Yan. Si PJ, ano yan, talagang nakikinig sa atin. Ganun pa man, Miss Doris, may isa pa tayong pakikinggang acclamation when we eat this bread. Galing ito sa Mass of Christ the Savior. The mystery of faith. Ganda. Yun pa rin. That's the third version. Kanina yung We Proclaim Your Death. Ano yan eh? Yung first, I think that's A. The second. The first. We Proclaim Your Death, O Lord. Yun yung mas madalas ko nang naririnig ngayon, especially during English masses. Kasi siguro dahil medyo, hindi naman sa discouraged. Pero, ano yan, hindi na masyadong ginagamit yung Christ has died. Dahil nga hindi siya kasama dun sa Latin translation. Yung Latin version. Tapos, Miss Doris,
yung pag sinasabi ng pari yung the mystery of faith, yun yung mga salita na ginagamit din sa Roman Missal ngayon. Oo. Let us proclaim the mystery of faith. Yung dati. Kaya ngayon pag narinig mo, mystery of faith. At maganda ngayon, no? Mas feel ngayon ng mga faithfuls kasi nakaluhod na. Sinama na siya dun sa, di ba, yung pagbabago ng ating, dati kasi, pagdating dyan, nakatayo ang, ang faithful, di ba? Ang mga nagsisimba. Pero ngayon, kaya mas lalo mo siyang mararamdaman kasi nakaluhod pa tayo dyan. Diba? Kasi tatayo tayo after nung, di ba? Oo, tama. Yun, no? So, Yung great amen. Yung... Oo, no? Kaya, tapos nga, sabi naman kasi nga dito, di ba, when we eat, ito yun ma'am, no? When we eat this bread. Yes. Yan, and drink this cup. Yun, oo. Yun pangalawa. Tapos ito, Miss Doris, yung sinasabi nga natin, yung pinoproclaim natin, dapat ramdam na ramdam. At ano naman talaga yan hindi naman dapat, hindi ka nanonood ng sine. Yun yung kung minsan na napapansin ko pag nagsisimba, especially kapag yung mga misa, Sunday masses. Ganito kasi yan. Dahil medyo matanda na ako, may nakikita na akong pattern. Pag daily mass goer, yun yung seryoso. Or pag nagsisimba ng weekdays, kasi hindi required. Pag Sunday mass goer lang, yun yung medyo, kung minsan may nakikita pa ako, yung tatay, kumakain kasama ng mga bata. Gusto kong sitahin, kaya lang medyo malayo sa akin So, ito yung mga tinatawag na, ano yun, yung para lang, for compliance. Yan. No? Di ba ano yan? Parang pag nag-aaral tayo naaalala ko, yung mga subjects na ipapasa mo for compliance. Kahit ano na lang, kung ano yung sinabi ng teacher, gagawin mo para lang pumasa ka. Pero hindi tagos buto. Hindi ramdam. Pero kung may mga subjects na ikaw yung pumili, ikaw yung gagawa ng paraan para pumasa ka. At hindi lang pagpasa. Ramdam na ramdam mo talaga yung inaaral mo. So, kung minsan ganun yung feeling ko sa mga Sunday mass goers na pag nakita mo ano ba to, mga nagfa-fashion show o namamasyal sa loob ng simbahan or worse, afterthought ang pagsisimba kasi namasyal na muna sila, kumain na muna sa labas, pagpasok nila sa simbahan, pagod na. So, yung meaningful participation, nawawala. Kaya nga ma'am, di ba? Yung parang, kung yan yung medyo napapansin natin sa mga Sunday mass goers, kaya bumibilib ka dun sa sumusunod talaga. Yun talagang they try to attend mass or to participate in the Holy Eucharist daily. Oh, yes. No, yun Oo, diba? tama. Ang ibig sabihin ba, ito yung talagang mas yung salita na, yung acclamation, feel nila. I hope parang, so. Naniniwala sila that the transformation power, diba, ay talagang darating sa kanila. Dahil, nalala ko ngayon, sabi nga ni Father, no, sabi ng mga pare, kapag daw tayo ay nag-attend ng Mass, dapat paglabas natin, may change. Oo naman. Paglabas, diba? Kahit papano. So, kung, ibig sabihin, kung madalas kang nandun, nire-receive mo si Jesus Christ, 'di ba? Kung kahit na isang kurot lang 'yan, pagka lagi mo pala talagang dalasan, ay magiging kamukha ka na niya. 'Di ba? So hindi lang yung every Sunday na sinasabi nga natin na para lang ako maka-attend ng mass kasi sabi ng mga kaklase ko, ako nagsisimba ako pagka Sunday. Ayun nga yung quality of the participation kailangan ma-check din. Kasi otherwise, hindi mo talaga, kasi tingnan mo to, isang buong episode ng Kwentuhang Katoliko, na Google para dito lang sa isang parte, at napakaikli ng parte ng misa na to. Oo. And, Miss Doris, ano pa to parang pahapyaw pa lang to, hindi pa natin pinapasukan yung theology mismo. Ayoko ma.
At pagka theology naman, absent na ako nun dapat. Wag naman. Pero hindi, nandiyan na si Among Joel. Pag, Yes, oo. Hello po, Among Joel. nakikinig yan ngayon. So, ganun yung punto eh. Dito pa lang sa mga, parang form, nasa form pa lang tayo, wala pa tayo sa substance. May isang episode na ginugol na. Pinakinggan pa lang natin. What more kapag pinasukan mo na yung theology mismo? Hindi mo makukuha. Of course, sa misa, hindi naman nag-theologize talaga. Pero dapat kasi ramdam mo. Yes. May sinasabi si Father Venus pag ganyan eh. Diba yung kahit yung ordinary person on the pew, yung nagsisimba, hindi naman niya kailangan alam yun ng buong buo, pero kailangan may nararamdaman siya. Yes. Nalala ko paano ba yan? Kahapon. Umabot. Ayan ako. Oo, nasa dulo na. Sige, saka Bitin ko na lang tayo? yun i-share. Kahapon sige, kasi sige. yun. Ayan. Naku, Kahapon bitin. lang. Yun. Ayan. Gayon pa man, Miss Doors, umabot na naman tayo sa oras ng pamamaalam. Paano ba yan? Kailangan muna nating magdasal at tapusin ang episode na ito. Ayan, okay. So, Tagalog tayo, Ma'am Karen. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangatawan at kaluluwa. At ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang iyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, muli po, ako po ay nagpapasalamat sa pag-imbita ni Ma'am Karen. Kahit na, yun nga po, na-miss po namin si Father Joel. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. King lagyo na po ni Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldongay ni. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa